Akin na yan! Hindi! Akin na kasi! Ano ba, Maria? Nakakainis ka talaga. Palagi mo kinukuha ang mga gamit ko sa kwarto ko na hindi nagpapaalam. Ano ba, kuya? Ikaw kaya yung nagkakairita. Palagi mong kinakain ang pagkain sa lamesa na hindi mo naman pinapaalam. Akala ko, luto ni nanay. Nasa lamesa lang naman at walang pangalan naman eh. Ako ang nagluto nun eh. Kakainin ko sana yon. Kuya, nasaan na tayo? Hindi ko rin alam. Ang huli kong naalala, parang nakuhulog tayo. Hello! Maligayang pagdating, mga bata ng modernong panahon! Kuya, may lumilipad na daga! Layas! Lumayo ka, daga! Huwag po! Naku, huwag po! Mapayapa akong nilalang! Ako ang inyong gabay patungo sa bayan ng Lakbay Diwa! Saglit lang! Sa mundo ng Lakbay Diwa, nabubuhay ang mga kakaibang halimaw at hayop mula sa napakaraming alamat ng Pilipinas. Dito namin isinasalaysay ang kwento ng mga Diyos, Diyosa, mandirigma mula sa mitolohiya ng Pilipinas. Sa bawat kwento at alamat, matututunan ninyo ang mga magagandang asal o Filipino values na pwede ninyong gamitin sa buhay ninyo. Sa bawat henerasyon, ang libro ng Lakbay Diwa ang nagsisilbing daan ng mundo ninyo sa mundo namin upang makalakbay ang mga bata katulad ninyo dito at maranasan ang mga mitolohiya ng Pilipinas. Wow! May ganun palang kapangyarihan yung libro na binigay sa atin ni Mama. Wow! Nakaka-excite, Maria! Ano kaya ang mga kwento na mararanasan natin sa mundong ito? Tara na! At dumalaw na tayo sa bayan ng Lakbay Diwa! Wow! Kuya, tingnan mo! Ang daming mga kakaibang tanawin! Oo nga, Maria! Parang nasa loob tayo ng isang pelikula o kaya isang video game. Kamusta, mga bagong kaibigan? Maligayang pagdating sa bayan ng Lakbay Diwa! Ito ang aming alaga, si Mago. Siya ang gumagabay sa mga pumapasok sa aming mundo patungo dito sa bayan ng Lakbay Diwa. Kamusta ulit? Friends na tayo, ha? Simulan na natin ang pagkikwento! Si Bathala ang manlilikha ng mundo at mayroon siyang lalaking anak na si Apolaki at babaeng anak na si Mayari. Mahal na mahal ni Bathala ang kanyang mga anak at naging mapayapa ang pamumunuan nila sa kalangitan at sa kalupaan. Naging masustansya ang liwanag mula sa kalangitan kaya lubod na minamahal ng mga tao, halaman at hayop si Apolaki, si Mayari at si Bathala. Tuloy-tuloy ang malakas na pagtingin ni na Apolaki at Mayari sa mundo. Kaya palaging araw ang nararanasan ng mga tao, halaman at hayop. Sa paglipas ng panahon, tumanda at naging mahina na si Bathala at siya ay namatay. Nagsimula maging malayo ang dalawang kapatid sa isa't isa at naging madalas ang kanilang mga pag-aaway. Ako ang lalaki at ako ang karapat-dapat na maghari sa mundo pagkatapos ni Bathala.
Ako rin ang anak ni Bathala at ako ang maghahari sa mundo kahit hindi mo man gusto. Hindi natin mapapasya kung sino maghahari sa mundo sa usapan lamang. Diyan lang tayo magkakasundo. Maglaban tayo para sa paghahari ng mundo! Tinatawag ko ang lakas ng araw! Tinatawag ko ang lakas ng buwan! Mayari! Huwag na tayong maglaban, kapatid ko. Ipaghati natin ang kaharian ng ating Ama. Humalili tayo at mamuno na magkasama. Magtulungan tayo upang bigyan ng buhay at ilaw ang mga nilalang sa mundo. Sumasang-ayon ako sa'yo, kapatid. Humalili tayo at mamuno na magkasama. Mula noon, naghari si Apolaki sa kalahati ng oras. Siya ang kinikilala natin ngayon na araw. Pag naghahari si Apolaki, nararanasan ng mundo ang mainit na liwanag mula sa dalawang maliwanag na mata ni Apolaki. Mula noon, naghari si Mayari sa kalahating oras. Siya ang kinikilala natin ngayon na buwan. Pag naghahari si Mayari, nararanasan ng mundo ang malumanay na liwanag mula sa isang malinaw na mata ni Mayari. Wow! Ang astig talaga ng kwento ng alamat ng araw at buwan. Nagustuhan mo rin, Maria? Siyempre naman, kuya. Ang exciting marinig at makita ng mga alamat sa tunay na buhay. Mabuti naman at nagustuhan ninyo ang pagsasalaysay namin. Sana may mga magagandang asal ang nakuha ninyo mula sa kwento. Pero palagi ninyong aalalahanin na nasa inyo pa rin yung mga desisyon at gawa upang maghanap ng solusyon sa mga problema na hinaharap ninyo. Nandito lang kami para maipakita ang mga ibang perspektibo tungkol sa mga bagay-bagay at sitwasyon. Salamat, Isagani. Natutuwa talaga kami ng kapatid ko at nakapunta kami sa mundo ninyo. Walang anuman, Juan. Ang mga pinto ng Lakbay Diwa ay palaging bukas para sa inyo, kaibigan. Salamat, Hiraya. Maraming mga magandang asal ang nakuha namin sa inyong pagkukwento. Walang anuman, Maria. Nandito lamang kami kapag kailangan ninyo ng makausap tungkol sa mga bagay-bagay. Tuwing kailangan ninyo ng tulong, malugod namin kayong tatanggapin dito sa mundo ng Lakbay Diwa! Siguradong babalik kami! Salamat, Isagani, Hiraya at Mago!
Ang saya naman, Isagani. May mga bago tayong kaibigan ulit. Diba, Hiraya? Tara na at maghanda na tayo para sa mga susunod na mga bata nang dadalaw dito sa atin sa mundo ng Lakbay Diwa. Grabe, ang saya nun! Totoo, kuya! Kailan tayo babalik? Kailan tayo babalik? Hehehe. E di mag-away na lang tayo at mag-away para palagi tayong makakadalaw sa Lakbay Diwa. Pasensya na, Maria, at kinakain ko ang pagkain mo minsan. Mula ngayon, magtatanong muna ako kung may-ari ng pagkain tuwing may nakikita akong pagkain sa lamesa. Pasensya na rin, kuya. Pag kinukuha ko yung gamit mo na hindi mo alam. Mula ngayon, magpapaalam ako sa iyo muna at aalagaan ko yung gamit mo para hindi sila madumihan. Opo, Nay! Punta na po kami! Antayin mo ako, kuya!